Eto mga kapatid, kadadaan lamang nito ngayon sa aking, habang nag scroll 'no. Eto 'no, plano ng China sakupin ang Pilipinas mga kapatid. Naku, totoo ba 'to? Hindi natin alam pero eto panonoorin natin 'to mga tol. Ito'y legit na balita mga kapatid 'no, at, panonoorin natin 'to, bibigyan natin 'to ng reaction video. Samahan ninyo ako magbigay ng komentaryo kahit sa comment section sa ibaba mga kapatid. Dahil itong mga ganitong balita kailangan talaga maging aware tayo, 'di ba? Kaya dumarami yung mga reservist ngayon mga tol. At saka maraming nire-recruit ngayon ng AFP para sumama 'no sa kanilang sandatahan mga kapatid. So, bago natin 'to simulan, syempre 'wag mong kalimutan mag-subscribe, click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction videong tulad nito. Alright, so ito malinaw na nakasulat 'no, plano ng China sakupin ang Pilipinas 'no. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin 'to. Plano umano ng China na sakupin hindi lamang ang West Philippine Sea kundi ang karagatan sa loob po ng First Island Chain First kung Island saan Chain. kabilang po ang Luzon. Ayon po sa defense analyst na si Dr. Renato De Castro, ito ang pinamumukha ngayon ng China batay po sa kanilang mga sabayang aktibidad sa teritoryo po ng Pilipinas at iba pang mga kalapit na bansa. So yun ay sinabi ng isang defense analyst mga kapatid na yun daw ang ipinamumuka ngayon ng China dahil nga dun sa kanilang mga aktibidades ngayon mga tol no. So etong China ay nagbabalak no sakupin daw yung First Island Chain. So kasama ba doon ng Pilipinas mga tol? Alamin natin no. Panoorin natin 'to. At iba pang mga kalapit na bansa. Ang first nilang mga sabayang aktibidad sa teritoryo po ng Pilipinas at iba pang mga kalapit na bansa. Ang First Island Chain ay hilera ng mga isla mula ho sa Kuril Island sa Japan, bababa po sa Japanese Archipelago, Ryukyu Islands, Taiwan, Hilagang Kanluran ng Pilipinas, kabilang ang Luzon, Mindoro. Mindoro, pati Pindoro ha? Grabe kayo ha? Ba, ayari kayo doon sa mga katutubo Ay doon. naman, oh. Grabe na talaga mga tol, no? Sobrang pagkaganid na talaga nun mga tol. Pero hindi kaya nananaginip sila ng gising mga tol, no? Mula sa Japan, sa Taiwan, tapos Pilipinas, di ba? Ito Luzon, yung Mindoro mga tol. So yun ang balak nilang sakupin mga tol. Aba, aba, aba. Hindi lang isang bansa ang kinakalaban nila mga tol, napakaraming bansa, no? Napakatindi ng pagkaano ng China niya, no? Pagkaganid nila mga tol. Luzon, Mindoro. Mindoro, pati Pindoro ha? Grabe kayo ha? Ba, ayari kayo doon sa mga katutubo Ay doon. naman, oo. Kayo po isisibatin doon. At Palawan, hanggang sa bahagi po ng Borneo. Oh. Mahalaga ang First Island Chain, parang Melo, para sa maritime security at maritime power sa rehiyon. Talagang pinapakita na o pinapamukha ho sa atin. Sasakupin namin ang karagatan, hindi lang ho sa South China Sea, pati na ho sa tinatawag nating karagatan inside the First Island Chain. So yun ang sinabi ni Professor Renato De Castro mga tol, no? Yun daw ang ipinapamuka ng China ngayon, hindi lang sa Pilipinas no, kundi pati pa sa ibang mga karatig na bansa mga tol. Grabe naman ang pagkatindi nila doon mga tol. Kung napapansin ninyo, kung naalala ninyo, nabanggit yung sa Japan, sa Taiwan, tapos eto sa Luzon. No, kabilang na daw yung Mindoro, Palawan, hanggang sa Borneo mga tol. So eto daw ang gustong mangyari ngayon ng China mga tol, no? At ang ating mga kasundaluhan ngayon, kung naaalala ninyo, nagagawa natin ng reaction video to kahapon, ay nagsasanay na, 'di ba? Nagsasagawa na sila ng simulation na kung ano yung kanilang gagawin, kung paano sila kikilos, kung paano sila reresponde once na biglang o if ever na umatake nga o sumusob itong China mga tol. Dahil etong China mga kapatid parang sinasapian na no. Di natin alam kung ano nangyayari sa kanila, para silang si Kim Jong-un. 'Di ba? Yung North Korea gusto naman ding sakupin ng ang South Korea mga tol. No? Nababalita na rin ngayon 'yun, pinag-uusapan na rin ngayon 'yun. Seryoso na daw, sabing ganun. Sabing gano'n ng isang balita mga kapatid sa international media mga kapatid. Na seryoso na daw sa pagkakataong 'to
Kim Jong-un, yung leader nga ng North Korea, sa kanyang balak na pag-ukupa o pagsakop sa South Korea. Siyempre hindi naman yun basta-basta makukuha ng wala lang, 'di ba? Matinding bakbakan yun mga kapatid. At kasabay na nun, kasi hindi niya daw kikilusin yun kapag hindi siya binigyan ng aproba ng Beijing at saka ng Russia mga tol. So kapag yun ay ginawa ng North Korea, umpisa na yon mga tol. Mukhang sila magsisimula mga tol. Tapos susundan na yan ng China na lulusob naman ngayon sa mga gusto nilang sakupin. Siyempre maraming mga re-responde rin. Yung NATO, yung US, mga kapatid, yan ang simula. No? Pero sana naman hindi mangyari yun. Tuloy natin. Tawag natin karagatan inside the first island chain. Tinig po yan ni Dr. Renato De Castro, isang defense analyst, mga kapuso. So defense analyst 'yon mga kapatid, no. Ang talagang eksperto 'yon sa pag-aanalisa, no. Binabasa niya, ina-analyze niya kung ano yung mga nangyayari at kung ano yung mga kaganapan ngayon, kung ano yung mga sa tingin niya posibilidad na mangyari o posibilidad na motibo o pakay nitong China. Inaanalisa niya sa pamamagitan ng dating ng mga barko dito sa West Philippine Sea, pagdating ng mga iba pang mga barko, 'di ba? Talagang nakikita niya kung ano yung mangyayari. Well, sana no nagkakamali lang siya mga kapatid, pero kasi no kung ito yung nakikita niya, ito yung posibilidad mga kapatid, yung first island chain, sabi niya gano'n mga kapatid. So kasama na doon ng Luzon, 'di ba? Hanggang Mindoro, Palawan, ako po. Naku po. No, sa kabilang banda naman mga kapatid, ito namang isang balita, PBBM tiniyak na di ginagamit ang South China Sea issue para mag-udyok ng gulo. Ewan ko rin kung saan napupulot ng China mga kapatid yung kanilang akusasyon sa Pilipinas. Bakit tayo magsisimula ng gulo mga kapatid? No? Bakit tayo ang magsisimula ng kaguluhan? Ayaw nga natin nun kasi unang-una, kung tapatan lang ng puwersa, hindi tayo mananalo sa kanila. So bakit natin gugustuhin yun? Di ba? Yun pa lang kung may marunong mag-isip yung mga marunong talaga mag-isip, bakit mo gugustuhin makipaglaban o makipag-away sa alam mo namang mas malaki at mas malakas sa'yo? Di ba? Bakit ka magsisimula ng gulo sa, halimbawa na lang ikaw mga tol, gugustuhin mo bang magsimula ng gulo sa isang malaking grupo? O sa isang mafia, ganon? Di ba? Hindi mo gagawin yun So ito, panoorin natin to mga tol. Muling iginit ni UNTV. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi ginagamit ng Pilipinas ang issue sa South China Sea upang magudyok ng gulo. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi ang Pilipinas ang nagsimula ng nasabing usapin, kaya hindi nito maisip kung saan ang gagaling ang mga akusasyon laban sa Pilipinas. Kaya nga kung iisipin mo saan nang gagaling yung mga akusasyong ganyan ng China sa Pilipinas, 'di ba? Kasi tayo mga tol, hindi naman tayo lumalagpas beyond doon sa ating exclusive economic zone. Napakalayo nga ng Ayungin Shoal sa China para umabot sila sa Ayungin Shoal, 'di ba? Tayo pinoprotektahan natin at kini-claim talaga natin kung ano yung sa atin. Napakatagal ng pinaglalabanan to, mga disputed waters na yan. Actually, hindi na nga disputed yung iba kasi may hatol na di ba? Hindi nga lang talaga matanggap ng China yung pagkatalo nila mga tol. Pero kung iisipin mo nga, bakit gagawin ng Pilipinas na mag-udyok ng gulo sa inyo, sa China? Alam naman natin, di ba, pagdating sa laki ng bansa, doon pa lang sa laki ng bansa, masyado na kayong malaki. Dami ng populasyon, masyado kayong marami. Dami ng mga sundalo, mga militar, masyado rin kayong marami. Dami ng mga barko, ang dami ring mga barko ninyo. May mga aircraft carrier pa kayo, di ba? Mas advanced yung technology niyo kaysa sa amin. So bakit kami mag-uudyok ng gulo sa inyo, di ba? Logic na lang Isipin mo na lang, di ba? Ang gulo, ewan ko saan nagmumula yung nila, di ba? Ang nasabing pahayag ni PBBM ay may kaugnayan sa pahayag ni Chinese Foreign Ministry spokesman Wang Wenbin na itigil ng Pilipinas ang pag-udyok ng gulo sa South China Sea. Na lang pambabaligtad na lang masyado nilang niloloko sarili nila At ang pagkuha ng suporta sa ibang mga bansa na nasasapanganib umano ang kapayapaan sa rehiyon. Normal lang kumuha ng suporta sa ibang bansa Tignan nyo ginagawa nyo sa Pilipinas, no? Kung nakakaintindi lang sana ng Tagalog si Wang Wenbin, Di ba?
pag merong isang maliit na taong binubulas ng mga malalaki, natural hihingi ng kakampihan, maghahanap ng kakampihan, mag-aano yan, hihingi yan ng susuporta sa kanya para hindi na siya makatikim ng ganyan. 'Di ba? Gano'n ang ginagawa ng China, superpower sila, binubulas nila ang Pilipinas. Anong gagawin ng Pilipinas? 'Di ba? Anong gagawin ng Pilipinas? We did not begin all of these problems. All of this commotion has not been caused by the Philippines. So I don't know what they are referring to. Kaya nga 1982 mga kapatid, pumirma ang China sa UNCLOS, 'di ba? Nagkasundo-sundo yan, sinusundan ng maraming mga bansa, mga kapatid, 'di ba? 1995 nagulat tayo, napakaraming mga Chinese na diyan, ang dami na nilang kinuhang mga kinuha mga island diyan, 'di ba? Huling nakakuha nila yung mischief reef, kaya ang naging diskarte ng Pilipinas, sinadsad yung BRP Sierra Madre dun sa Ayungin Shoal. At magmula nun, tuloy-tuloy pa rin sila mga kapatid sa pag-ukupa. 'Di ba? Hanggang eto nga yung sa Scarborough, dating hawak pa ng Pilipinas 'yan, nagkaroon diyan ng standoff, 'di ba? At yung umatras ang Pilipinas dahil ayaw nga natin ng gulo, hindi na nila binitawan ng Scarborough, mga tol. Kaya 2014 napilitan dati si Pinoy magsampa ng reklamo sa Daheg, at 2016 na ilabas yung Permanent Court of Arbitration ng hatol na panalo nga ang Pilipinas, napawalang bisa ang claim ng China. At simula nun mga kapatid, naging payapa naman lahat dahil best friend natin yung China noong mga panahon na yon. May mga ano pa rin, may mga issue pa rin na itatanong pa rin dati kay P. Duterte kung anong gagawin niya sa China, ganyan-ganyan. At eto na nga, nandirito na tayo sa sitwasyon na to. Ganito na yung nangyayari. Pero ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dito sa mga balita na panood natin dun sa plano ng China na pag-atake doon sa first command o first island chain, ganun. Grabe no, napakaganid talaga nitong bansang to. Well anyway, hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.